blessings that flowed in through the years, through all the joys and pains and through the tears, you were there for me. Together we've grown and shared the joy that life has given us. You made a way for me to carry on. You believed in me. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can go leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG. I believe. 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 We believe in International Marketing Group. Looking ahead, there's a lot of promise in the bright horizon, to help a lot of people reach their dreams with IMG. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can go leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG. I believe. Isang hot na hapon, mga kakampi. Hot na hapon sa'yo, partner. Oo nga, masyado mainit ngayon ng panahon, kaya mainit din ang magiging talakayan natin dito. Totoo yan. Bibelieve, diba? Bibelieve at IMG, ayan yung naririnig na kanta natin ngayon sa background music. Napakaganda, awitin. So, kaway-kaway naman sa mga OFW nating viewers and listeners na walang sawang sumusubaybay sa Kakampi Online. Napapanood din tayo ngayon, no, live na live sa Facebook. Ayan, no, nakikita natin ang mga sarili natin sa Facebook Live. So, binabati namin yung mga kaibigan namin sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga kamag-anak namin dyan sa Dubai, sa Bahrain, sa Japan, yung mga ante-tiya ko. Oh, may babatiin ka ba, partner? Siyempre, all over the world naman ang mga kaibigan natin eh, kaya kumusta kayong lahat dyan? Yes. At kung gusto nyo kaming makita na live ng mga effects pa, pumunta kayo sa www.ustream.tv/channel/kakampi. Okay, at nag-entertain din kami ng mga questions. So kapag simula yung mga talakayan natin, pwede kayong mag-comment sa FB Live. So sasagutin namin yan ng bongga. Pero syempre, bago ang lahat, no, pakilala muna tayo. So ako si Rochelle Labro. At ako naman si Jerry Odarbe. So kami ay mula sa Truly Rich Makers team ng IMG. Kami ang makakasama nyo ngayong hapon sa isang napaka-makabuluhang talakayan dito sa Usaping Pinansyal para sa mga OFW. So bago tayo mag-start, let's pray muna, no? I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alright, Alright. simula na tayo. Hey, so ano nga ba yung IMG? So nabanggit mo yung IMG. Ito po isang organisasyon na nagtuturo sa mga Pilipino all over the world kung paano ba talaga mag-manage ang kanilang finances. Okay, so bakit po ba ako napunta rito? Isa po akong CPA, isa po akong Certified Public Accountant, and ang 2010 napansin ko tax and accounting manager na ako sa isang multinational company, pero napansin ko hindi ako nakakaipon, hindi ako nakakapag-build ng wealth. So kakahanap ko ng solusyon. Napa-attend ako sa isang seminar, yung How to Become Truly Rich seminar ni Brother Bo Sanchez. Doon ko na laman ano ba yung mga dapat talagang baguhin sa mindset ng mga Pilipinos para yumaman. O ano yung mga mindset na dapat alisin para mawala yung mga hadlang sa pagyaman natin. At pagkatapos ng seminar na yon, meron pang isa, yung financial coaching program. Ito naman yung paano tayo magkakaroon ng passive income. Ibig sabihin po ng passive income, hindi tayo nagkatrabaho, kumikita pa rin tayo. It's money working for us. Money working for us. Yes. Tama, partner. At marami mga nag-talk doon. Meron mga tungkol sa real estate. Halimbawa, paano ka bibili ng mga foreclosed properties, paano mo papaayos yan, paano mo papaupahan para meron kang rental income. Meron din tungkol sa internet marketing, stock market, entrepreneurship. Pero pinaka-nagustuhan ko sa lahat itong IMG. Dahil ang mission ng IMG, i-increase po ng financial IQ ng mga Pilipinos. Kasi nga naman, kahit na gaano kalaki ang sweldo natin, kahit na gaano kalaki ang business income natin, pag hindi tayo financially literate, pwedeng mawala lahat yan. Okay? Tama partner. Alright, Ako naman, ang IMG journey ko naman dito, so 1 year pa lang kasi akong member ng IMG, no? Pero malaki na ang naibago sa akin itong international marketing group pagdating sa aking pagmamanage ng aking finances. So talaga dati, 3 years, almost 3 years na rin ako nag-work, partner, no? Ang tagal na nun, 3 years ha. Pero sa 3 years na yun kasi wala talaga rin, hindi, sa 2 years kasi 1 year na nga ako sa IMG, so nalaman ko na kung paano mag-save and invest eh. So alam ko na kung saan napupunta yung mga bonus ko, pagdating ng bonus, yan. Kasi dati as in wala, hindi ko alam travel sa mga gadgets, mga ganun. Wala talaga, Normally kasi ganyan naman kayo mga kabataan ngayon, palibasa single, no? So, at siyempre enjoy YOLO. YOLO. I believe. At yun, ang ginagawa nga natin at pinaglalaban nga natin ngayon, kung napapansin ninyo, no, mga viewers, na nasa t-shirt namin is a global campaign for financial literacy. So ayan talaga yung objective namin kung bakit kami nandito ngayon. At nga pala, no, nagpapasalamat pala ako kay Ma'am Fe Nicodemus, no, sa pagpapa-unlock sa amin dito ngayon sa Kakampi Online. So pinapasalamatan ko rin yung mga staff dito ng Kakampi na tumulong sa amin at gumabay. So si Kuya Allen, sila Ma'am Ami at saka si Sir Rizal. Maraming salamat po. Sana hindi ito ang huli. Hindi ito ang una't huli. So, yan. So balik tayo. Ano ba yung mission natin, Tay? alright, so nabanggit ko kanina, talaga ang tinuturo ng IMG yung paano nga tayo magmamanage ng finances. No? Actually, ang mission natin ngayon, gawing financially educate at least 1 million Filipino families by the year 2020. Kasi nakita natin, maraming talagang mga challenges sa ating mga finances at karamihan dyan ang reason ay kakulangan talaga sa kaalamang pampinansyal. Kaya nga nakakatuwa na may mga kumpanya na organization na kagaya ng IMG na nagtuturo para pataasin natin ang ating mga kaalamang pampinansyal. At kapag dumating na tayo sa puntong mataas na ang ating kaalamang pinansyal, doon na natin talaga makakamtan yung financial freedom na inaasam-asam talaga ng bawat isa sa atin, bawat Pilipino. So, isa nga sa wake-up call talaga na ginagawa namin is yung no Filipino family will left behind. Tama. At nabanggit din yung financial freedom, ito ang ibig sabihin ay wala ka na talagang inaalala pagdating sa pera. No? So,
hindi ka nagtatrabaho, nandiyan pa rin ang iyong income. So financially free ka na. Pwede mong gawin kung ano man ang gusto mong gawin. Okay? So hindi ka limitado ng kakulangan sa pera. Okay? Pero ano ba talaga yung kahalagahan ng financial education sa atin? Bakit kailangan nilang malaman ang tungkol doon? Kasi marami naman talagang gusto rin mag-ipon, kaya lang nandyan talaga yung mga challenges. So dapat alam natin yung mga challenges na yan para alam natin paano ba yan susolusyonan. So isa-isahin natin yung mga challenges na kinakaharap natin ngayon. Oo, at saka kailangan talaga ng financial education kasi lalo na sa mga OFWs natin na wala rin mga financial illiterate din, no, na madalas talaga nabibiktima ng mga scam, mga investment scam na yan. Like, get rich slowly, ganyan. Ay, get rich quickly pala, sorry. Get rich quick scheme. Yan ang mga nakakapagpa-scam sa mga tao, no? Pero this here at IMG, tinuturo namin kung paano yung mindset mo long term. Kung paano maging mayaman slowly, But but surely. surely. Ayun. So, isa pa, Yan, at ngayon talaga nga kinakaharap natin yung uncertainty o yung hindi kasiguraduhan ng ating mga hanap buhay. So, I'm sure nangyayari din yan sa mga OFWs. So, marami na rin kami mga nakakausap na mga napapauwi dahil nga nawawalan ng trabaho sa ibang bansa. Kailan lang yung mga taga-Saudi. So, maraming nawalan ng trabaho dyan dahil nga medyo bumaba yung kanilang ekonomiya. So, paano yung kanilang mga financial responsibilities dito sa Pilipinas? At syempre, dito sa ating bansa mismo, wala rin talagang kasiguraduhan sa hanap buhay. So, anytime, pwede talaga mawala ng trabaho. yung halimbawa dyan, no, yung kinikwento ng isang mentor natin na si Sir Malvin na yung nagsara yung Intel. Intel, no? Yung Anong gumagawa year ba ng mga microchip processors, no? Dati, ang laki ng planta niyan sa Cavite. Naging kliyente ko pa yan dati nung nag-audit ako sa isang malaking auditing firm noon eh. Pero because of cost cutting, lumipat yan sa Vietnam. Kaya libo-libo talaga yung Overseas. nawalan ng trabaho noon. Yes. At isa pa, uncertainty in labor kapag may mga automation na. Kasi syempre, modern world na tayo, napapalitan yung tao ng mga machine. Machine, tama, oo. Ngayon lang, mga parking attendants ngayon, napapalitan na ng machine. Oo, yung mga ticketing, Ticketing, oo. So, ngayon, di mga sasakyan, na mga self-driving na rin, hindi na kailangan ng driver, no? So, paano yung mga tao na dating nag-handle niyan? Okay? So, dapat talagang pinaghahandaan natin yan. Tapos, yung mga maliliit na business na nalulugi rin, di kalaunan, dahil, syempre, may mga kompetensya, tapos kulang yung mga kapital nila. Tama, no? So, kung makikipagkompetensya ka kasi sa malalaking kumpanya, medyo risky talaga yan. Risky Kailangan mo talaga. talaga ng malaking fund din. Alright, so, Ayun nga dito kay nabasa ko lang. At saka alam na rin siguro ito ng makaramihan na, syempre, kung gusto mo talagang maging mayaman, sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. So, ayun, isa yun sa dahilan kung bakit mahalaga yung financial education talaga. tama. Okay? So, ano pa ba iba pa nating mga hadlang sa pagbibilid natin ng ating yaman? So, andyan yung retirement crisis na tinatawag. So, marami kasi hindi natutong mag-ipon, so hindi na paghahandaan yung kanilang retirement. So, kung magpaplano ka ng iyong retirement, mga 55 years old ka na, 60 years old ka na, medyo mahirap na mag-apon yan. Dapat, asyang-asyuan, mga bata pa lang nakagaya mo, ilang taong ka millennials, 23 years old. 23 years old, dapat ngayon pa lang pinaghahandaan mo na ang iyong Oh, time is gold. Tama. Mga millennials. At hindi kailangang 60 years old, 65 years old ka bago Tired, mag-retire. tama. Dapat, mas maaga, mas maganda. Mas maganda. Kasi nga, hindi naman yan sa edad. Ang retirement, nasa Pera yan na naipon mo. naipon mo na. Okay, kung may sapat ka na naipon, na siya magkatrabaho para sa'yo, hindi mo na kailangan magtrabaho at hindi mo na kailangan hintayin umabot ka ng 60 or 65 bago ka mag-retire. Kabilang din dyan sa retirement crisis is yung umaasa lang sa mga pensyon ng kumpanya. Pag nag-retire na sila, sapat ba yun? Umaasa Bihira sa lang. mga SSS, Oh, DSI. bihira lang ang mga kumpanya na nagbibigay Bihira. talaga ng magandang retirement packages.
At kung SSS naman ang aasahan natin o GSIS, medyo Hindi rin sasapat, no? hindi sasapat yan. Hindi sasapat. Magkano lang ang SSS pension ngayon? Ano ba ito? Mababa, may mga iba tumatanggap lang ng mga 3,000, di ba? So, mababa yung ating mga pension. Kaya dapat talaga tayo mismo maghanda para sa ating retirement. Yes. And worst scenarios. Ito, yung mga hindi na paghandaan yung kanilang retirement, yung mga golden years nila, yan, ang bagsak sa home for the aged. Ganyan. Tama. Okay, kaya Tapos yun, kung nakatira man sa anak o kaanak, yung pinagpapasapasahan. Diba? Grabe, sakit nun. oo nga, kung Kapag narinig ko na, hello ate, dyan naman muna si nanay. Kasi may nagbabayad ako ng kuryente, pag-atas pa ng mga anak ko. Hindi sila na... masakit yun, masakit na marinig natin yan. Pero yung mga anak, normally, hindi yan talaga matitiis. Kaya lang, ang problema, pag sila rin mismo, walang masyadong pera, no? O kung may mga challenges din sa kanilang finances. Okay? Alright, so ang susunod natin na crisis ay yung education Education crisis. So, pataas na mataas ang halaga ng matrikula, kaya dapat pinaghahandaan natin yan. Kahihiyan ng inflation, no, tayo. Sanhin Ano ng ba yung inflation? Ay yung pagtaas nga ng halaga ng mga bilihin. Sa pagliit ng value ng pera. Tama. Okay? At marami rin mga gumagraduate na talagang nahihirapan maghanap ng trabaho, no? O kung, Ito, nasaktan ako dito. o kung makahanap man ng trabaho, hindi yun yung talagang gusto nila o yun talagang angkop sa kanilang tinapos na karera. Ako, kasi ang tinapos ko talaga is BA Mass Communication, major in journalism. Pero ngayon, ang career ko is sa financial industry. Pero thank God pa rin ako na dun yung path na pinatakak sa akin ng Lord. Kasi madami ako natutunan and minahal ko na rin yung mga numbers. Kasi talaga pag mass com, sinasabi, allergy sa mga numbers. Yung ganun. Okay. At So, yun yung pangalawang crisis. Una, retirement crisis. Pangalawa, education crisis. At panghuli, ang pangatlo natin, yung spending crisis. ayan, No? So, ayan, madami makaka-relate yan tayo. marami kasi mga gumagastos na mga bagay na hindi naman nila kailangan. At yung pinanggagastos nila, kadalasan hindi nila talagang pera o hindi pa nila hawak na pera. So, ipinangungutang. So, yun po yung medyo malaking mali na dapat talaga nating baguhin. Ayan yung kaskas credit card. Ayan yung mga loans. Well, meron namang good debt at saka bad debt. Pero alamin mo dapat yung kaya mo lang. So, yung mga loans with higher interest rate kesa sa interest na kinikita ng mga investment mo. So, yun. Ang epekto nun, syempre, makakabaon ka sa utang. So, dapat you have to manage it. Alright. At ito pa. Ayan. So, mahirap makipagsabayan sa mga social media friends natin. Kasi marami talaga ngayon mga nakikita natin, mga namamasyal, mga bumibili ng kung ano-ano. Pag makikipagsabayan tayo dyan, medyo talagang challenge sa atin yan. Lalo na yung mga millennials, lagi Mga yung millennials, oo. Kasi kung titignan mo yung edad mo ngayon, mas magastos kayo kaysa sa yung mga magulang nyo ang nasa ganyang edad eh. Oo. Di ba? Totoo, ano ba ginagawa nila mama? Oo, nung panahon, Age. nung edad nila, hindi sila ganyang nakagastos. No? Talaga At, yung may mga... pati sa mga bata, tignan mo, ano ba ang mga laruan ngayon ng mga bata? Nako, may mga sarili-sarili ng mga cellphone yung mga bata ngayon. Gadgets. So magkano Oo, yung mga talagang- gadgets na yan? talagang Samantalang hindi nung kabataan nagpapahuli. namin, ang laro namin, mga tumbang preso, patintero. So Naabutan walang ko pa yan. gastos. Naabutan mo pa Naabutan yan. ko pa yan. Naabutan mo pa yan. Okay. Yan, yung mga taong hindi nagpapahuli sa mga usong gadgets. Yan, may mga bagong labas na naman ng mga iPhone 7 Plus. mga ganon. Tapos, mga Oppo, F3, mga ganon. Tapos yung mga trip o travel goals, ganyan. Hindi naman masamang actually, bumili ka ng mga Totoo, gadgets, basta- ng mga mag-travel. Kung talagang sobra na lang yan sa, at least dapat nakapag-ipon ka na kasi. Dapat meron ka nang naitabi. Oo. Okay. Kaya nga kung ipinapangutang yan, yun talagang medyo hindi talaga dapat. Yes. Okay. Simula pa na tayo, no? So, yun yung mga major na obstacles kung kaya hindi tayo makabuild ng wealth. So, retirement crisis, education crisis, and yung spending crisis natin. Ngayon, tatalakayin na natin kung ano ba yung mga solusyon na
pwede namin maibahagi sa inyo para masolusyonan natin itong mga crisis na nararanasan natin. Alright? Okay, kung pag-uusapan natin ng retirement, at normally dapat nga talaga long term yan, no? Dapat as young as you are, nasa 20s ka pa lang o nasa 30s ka pa lang, dapat pinaghahandaan mo na yan. Kaya nga dapat na paglalagyan mo ng pera mo na iniipon mo, yung pang long term din dapat. Huwag mong ilalagay sa bangko na napakaliit ng interest. Halimbawa, kung sa savings mo siya ilalagay, 0.25. 0.25 na lang ngayon niya, wala pang 1%. So may mga investment naman na mga ligtas, mga legal na investment vehicles na pwedeng magbigay talaga ng mas mataas na interest para mas lumaki yung iniipon mo para sa iyong retirement. Okay? Pero bago natin na alamin ano ba yung mga retirement o investment vehicles na mga ganyan, ang una talagang dapat na magkaroon ang mga Pilipino ay yung disiplina sa paghawak ng pera. Yes. Siguro dito na rin pumapasok yung tinuturo sa atin na abundance formula na 10, 20, 70. So yung 10% para kay Lord yan kasi lahat ng blessings natin galing naman sa Kanya. So ayun na yung bayad natin sa Kanya. Then 20% is yung pay yourself para sa future mo yun. Para yun sa retirement Ibig sabihin, 20% ng kinikita mo, dapat tinatabi mo na para tabi sa na yan. future. At yung 70%, ayun lang yung pagkasyahin mo sa mga expenses mo. Yun na yung i-enjoy mo. So, Ayun hindi na. naman natin sinasabing huwag ka na mag-enjoy. So, importante lang na itabi mo na yung 10% para kay Lord at 20% para sa future mo. And then yung 70% yan ang dapat na i-enjoy mo. Alright. Mga comment na ba daw? Nag-uumpisa pa lang tayo, may mga comment na. So, huwag kayong mahiyang magtanong. Okay? Kayang-kayang sagutin yan ni Sir Sherry. Okay, so Okay. yun nga yung sinasabi natin, no? So may katanungan na tayo rito, paano ba makakaipon ng mga OFW? So, parehas lang naman yan, kahit na OFW o hindi. Ayun nga, ang nabanggit natin kanina, dapat pagtanggap ng ating sweldo, dapat nagtatabi na tayo. Bago natin gastusin yung natira, pagkatapos nating magtabi. Kasi pag inuna natin ang gastos, kadalasan, walang natitira. Kadalasan kulang pa. So, imbis na ipon, utang ang binabagsakan natin. So, yun yung tinuturo natin, disiplina. Pagtanggap mo ng sweldo mo, itabi mo na yan, ilagay mo na sa investment vehicles para meron ka na talagang siguradong ipon. Okay. So, halimbawa naman, meron na silang disiplina at kaya na nilang mag-ipon ng 20 or magtabi ng 20% at least ng kanilang income, pwede na silang mag-invest sa mga investment vehicle na may malaking interest. Bakit sa may mga malaking interest? Kasi, doon nga sa rule of 17 ni Einstein, pasok natin tong rule of 72 na anything na dinivide mo sa 72 divided by dun sa interest na ino-offer sa'yo, halimbawa ng isang investment company, gano'n. I-divide mo yun, 72 divided by interest rate is equals to number of years bago madoble ayun yung estimated, bago madoble, estimated years na Doble yung pera mo. dodoble yung pera mo. Ayun. So kung halimbawa kung sa 1% ka naglalagay, 72 divided by 1%, 72. So, 72 years. years. Bago dumoble ang Congratulations. pera mo. So, halimbawa, meron ka 100,000 sa bangko. So, Okay. after 72 years pa. 72 years pa siya, magiging 200,000. So napakaliit. 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 Napakatagal bago siya dumoble. Kaya dapat alamin natin ano yung mga investment vehicles na nagbibigay nga ng mas mataas na interest. Mga legal, mga ligtas na mga investment vehicles. So, isa na dyan. Babanggitin na ba yung mutual fund? Oo, yung pinuturo talaga natin Ito dito, talaga. yung pag-i-invest sa stock market through mutual funds. Paano ba ito nag-work? Halimbawa, meron kang 5,000, gusto mo magnegosyo, ano pa bang magandang negosyo ngayon? Kung 5,000 ang puhunan. So, pwede siguro mga fishbowl, no? So, Pwede. napakaraming fishbowl niya, no? Kaya, Pero maliit lang yung kita nun. mga gulaman, no? Sagot gulaman. No? Pero, halimbawa, habang nag-iisip ka, ano ba yung magandang negosyo sa 5,000, napunta ka sa SM, na-tsempohan mo si Henry C. Tinanong mo si Henry C, Sir, pwede bang sosyo tayo sa negosyo? Meron akong 5,000 pesos dito. Siyempre, hindi ka papansinin yan, 5,000 lang yung pera mo,
Pero ang mutual fund company po, ang ginagawa nila, pinagsasama-sama muna yung 5,000 mo, 10,000 niya, 100,000 ito, Full of money. 1 million ito, 10 million ito. Pagsasama-samahin nila yan, saka sila ngayon makikisosyo sa mga malalaking negosyante. Blue chips companies. Mga blue chip companies na tinatawag, no? Mga SM, PLDT, BPI, Meralco, at kung ano-ano pa. So, yung 5,000 pesos mo, naka-invest na yan sa mga malalaking kumpanya. Kapag kumita sila, kita ka din kasi isa ka sa mga may-ari ng kumpanya na yon. So, kung nag-average sila halimbawa ng 20% sa loob ng isang taon, yung 5,000 mo kumita ng 20%. Yung naglagay ng 100,000, kumita ng 20%. Yung naglagay ng 1 million, kumita ng 20%. So, pantay-pantay lang. Wala pong discrimination. So, depende na lang kung gaano kalaki yung iaambag mo sa negosyo ng mga malalaking kumpanya na yan. Kaya nga, ang tinuturo natin, dapat disiplinahin mo ang sarili mo para mas malaki ang susosyo mo sa kapital nila. Continuous every month naglalagay tayo sa mga mutual fund. Tama, dapat consistent tayo. Consistent. Dapat tuloy-tuloy dapat yan. Okay? Alright. So, nandiyan naman po yung aming number at yung aming email address sa ating screen. Kung meron pa kayong mga katanungan, pwede rin namin kayong i-text or tawagan. Pwede rin po kayong mag-comment dito sa ating FB Live. At meron din kami mga free financial seminar. Every Tuesday, Thursday, and Saturday. So, may 10 a.m. sessions, may 2 p.m. sessions, may 7 p.m. sessions. So, Yan po yung schedule namin sa Makati. Kung Oo, nasa sa ibang Makati. lugar naman kayo, may mga iba-iba rin kami mga financial centers. saan ba yan, sir? Meron tayong Hong Kong, meron tayo sa Dubai, sa Taiwan, sa Italy, and all over the Philippines din tayo. Meron tayong Cebu, Davao, Tagbilaran, Calamba, San Mateo, Rizal, Lucena, Quezon. Marami po. At i-text nyo lang kami kung Kung paano tayo makikipag-coordinate dun sa mga builder doon sa iba't ibang offices. meron din tayong mga Webinars. Yan, para talaga sa mga OFWs natin. Sa mga OFWs. Yan. At kung kahit hindi OFWs, basta hindi kayo makapunta sa aming financial center, pwede namin po kayo maturuan through our webinar. Webinars. Okay, so yung pangalawa naman is, kung pag-uusapan natin yung education crisis, ano-ano ba yung mga solusyon natin dyan? Ganon din ang tinuturo natin, no? Alam naman natin na nagkaroon ng mga problema sa mga educational plans, kaya ang tinuturo natin dito, dapat do it yourself na tayo. So, imbis na ibigay natin yung pera natin sa mga kumpanya na nag-o-offer ng mga educational plans, mas maganda kung tayo na lang mismo mag-invest at gaya nung nabanggit Ganun natin din naman na ang mutual ginagawa funds. ng mga Oo. educational May mga magaganda rin naman talaga din mga educational plans pa rin ngayon. Pero kung gusto mo nga ma-maximize mo talaga yung paglaki ng ipon mo para sa edukasyon ng mga anak mo, mas maganda pa rin na do it yourself. So ikaw mismo mag-invest sa mutual mutual funds. fund. Yes, Pero mutual fund. kailangan talaga yan, dapat aralin mo muna siya. Dapat siguraduhin mo na naiintindihan mo yung mga investments na yan para alam mo ano ba yung mga risk na involved at ano ba yung mga benefits sa pag-i-invest sa mga ganyang klaseng investment vehicles. Paalala lang din, ang mutual fund hindi siya cover ng PDIC. So, kasi pag sa bangko kasi, di ba may mga PDIC kapag nalugi si bangko, may babalik kay depositor na ganung halaga. So, sa mutual fund, depende siya sa market. So, talagang risky siya. Hindi siya guaranteed na may kikitain ka. So, meron din tayong loss na tinatawag dito. So, kailangan, alam mo kung paano mag-work talaga si mutual fund. And maganda lang talaga sa mutual fund na may fund manager kasi. So, May mga expert na nag-manage kahit yan. hindi mo siya ma-monitor every day, every second. Kasi pag direct stock, kailangan talaga tutok ka Nabanggit mo yung risk kasi nga sa stock market, taas baba yan. Pero kung long term naman pinag-uusapan natin, pataas pa rin ang pataas yan eh. Pataas ng pataas. Kasi yung mga kumpanyang pinag-i-investa natin, yung pinag-susosyohan natin, kagaya ng mga Jollibee, SM, sa tingin naman natin, mga 20 years, 50 years from now, nandiyan pa rin yung mga kumpanya na yan. Hindi naman yan basta-basta malulugi. Kaya, although medyo sa stock market, taas baba yan, pero long term talagang pataas yan ang pataas. Tama. Ano pa? Ito input ko lang to ha.
syempre, magkaroon ka ng sarili mong business na magbibigay sa'yo ng passive income. Kasi naniniwala ko, parang walang din yayaman sa pagiging empleyado, lalo na kung mababa naman yung sahod mo, hindi ba? So why not mag-build ka ng sarili mong business? And yun, umattend din ng mga free financial seminars and workshops ng IMG kasi sa education talaga, ito yung isa sa pinakamahalagang matutunan ng bawat Pilipino, bawat isa sa atin, para ma-save natin yung future natin. Alright, so punta naman tayo sa ating spending crisis. So ano bang ang dapat natin gawin? So nabanggit na natin kanina, 10-20-70 rule. At para mapagkasya natin yung ating 70% na natitira, dapat tignan natin ano ba yung mga pinagkakagastusan natin. Kasi pag inisa-isa mo talaga yan, nililista mo yan, makikita mo meron talaga dyan na pwede kang bawasan or pwede mo na talagang totally tanggalin eh. Oo. Hindi naman talaga kailangan. So live below your means din talaga. Oo, So ano lang yung i-classify mo ano yung Yan. kailangan mo talaga at alin yung gusto mo lang. Yes, classify your needs and wants. Tapos, tanongin mo yung sarili mo, ano ba to? Ano ba purpose nito? May purpose ba to o pang forma lang? So, mga halimbawa dyan, yung mga branded na bag. So, Tama. Louis Vuitton ka pa ba? Kung may, same lang naman ang bag yun. Diba? Yung mga t-shirt, pagka plain lang na t-shirt, siguro mga 300, 500 lang ang presyo niya. Pero pag Pero pag may nilagyan mo na buwaya. ng, Ayan. libo na yan. Libo na ang halaga niyan. Yung mga cellphone, panggamit lang naman to sa pang-communicate, diba? Pang-text, ganyan, pang-call. Kailangan mo ba ng high-end na cellphone para magawa yun? Diba? Tama. No? So, tignan muna natin. Again, hindi masamang bumili ng mga ganyang gadget. Pero ang importante po, dapat may naitabi na tayo Bago pa man. para sa ating kinabukasan. And hindi palaging kailangang bago eh. So, ito, go back to the basics. So, ito, elementary pa lang tinuturo na sa atin. Reduce, reuse, and recycle. So, yun. Makakatulong yun para makatipid tayo. Oh, naalala ko nga pala parang nadaanan ko lang sa internet no nakaraan. Jennifer Lopez, di ba? Sikat na sikat. Isang superstar sa Hollywood yan. Pero ang sinuot niya na earring niya, $25, no? So, pero very glamorous pa rin daw. So, hindi talaga kailangan mamahalin yung ating bilhin o suotin. Yes. So, So, nagdadala lang. nasa nagdadala talaga yan. Nasa nagdadala. Tama. At kailangan din nating malaman nga kung saan nga napupunta yung pera natin. We have to monitor it. Hindi yung gastos ng gastos. Dati nga yun. Yung mga bonuses ko, hindi ko na alam kung saan napunta. Nag-loans din ako. Hindi ko rin alam kung saan napunta. So, dapat i-identify mo rin kung yung mga binibili mo ba is asset or liabilities eh. Tama. Kasi lalo na sa aming mga accountant, pagka property, asset agad ang classification niya. Halimbawa, bahay, kotse, asset talagang classification yan eh. Pero sabi nga ni Robert Kiyosaki, yung nabanggit mo kanina, siya po yung author ng Rich Dad Poor Dad, kung hindi niya pa siya kilala. Sabi niya, asset lang yan kapag nagbibigay sa iyo yan ng pera. Pero kapag ikaw pa naglalabas ng pera sa bulsa mo para sa kanya, hindi po yan asset, liability yan. So halimbawa, bahay. So kung yung bahay mo, siyempre, maintenance, pinapaayos mo yan, so gumagastos ka, hindi po talaga asset yan, liability yan. Pero kung napapaupahan mo yan, kumikita, yun talagang tinatawag na asset. Kung yung sasakyan din, sa mga sasakyan, kung may mga maintenance din yan, may mga amortization, so yung naglalabas ng pera, so liabilities gasolina, yan. parking, Oo. coffee, Yun. gastos talaga yan. Pero magiging asset yan kung pinapa-Uber mo yan, Tama. pinapa-rent a car, diba? May pumapasok na pera sa'yo. Tama. Okay, so kasi sayang naman kung nagtipid tayo, nag-ipon tayo, tapos binili natin ng property, yung pala maling property naman yung nabili natin, na imbis na asset, ay naging liability pa. ka. Yes. And ito, isa rin sa tinuturo sa atin yung solid financial foundation. So, magsisimula muna tayong parang mag-invest tayo sa healthcare natin. Okay, yung Solid Financial Foundation, siguro isa sa magandang example niyan, yung tinatawag na money machine concept. Okay, sige. Yung money machine concept, ito yung, halimbawa, merong machine na nabibili sa SM, halimbawa, pipindutin mo lang yan, may lalabas na pera.
Siguro kung may ganyang machine sa SM, medyo mahal yan, partner, no? Tama. Oo, kasi diyan ka na aasa yung pamilya mo, diyan mo na iaasa kasi pipindutin mo lang, andyan na yung pera. Instant na pera, di ba? Instant na, no? So kung meron kang machine na ganyan, syempre aalagaan mo yan. Ayaw mong kakalawangin yan, ayaw mong mag-breakdown yan, ayaw mong mag-i-slow down yan. So dapat alaga yan. Kung masusunog naman yan, mababaha, dapat may Protektado pampalit, yan. may pampalit ka. Oo. Kung mahal yan, medyo baka mabigat sa bulsa yan, di ba? O baka hindi mo na mapalitan. So dapat meron kang tinatawag na insurance protection. Parang sasakyan, di ba? Pag mga Oo. bagong sasakyan, automatic yan, meron May yung non-life insurance. insurance yan. Oo, para kung makarnap man yung kotse mo or totally wreck, merong matatanggap from the insurance company na pampalit. Okay? So, yung money machine, yung mga breadwinner, tayo po yung mga money machine sa ating pamilya. Kaya dapat, alaga tayo, dapat hindi tayo nagkakasakit, hindi tayo nagbe-breakdown. So, nandyan dapat yung maintenance, yun yung healthcare Yung maintenance. Kaya nabanggit niya kanina, sa Solid Financial Foundation, dapat unahin natin ang healthcare. Healthcare, yes. Kasi, pag nagkasakit tayo, paano yung ating pamilya? Kaso yung iba, no? Inuuna muna yung mga life plan. Okay. Tama, meron mga ganon. Parang, di ba, syempre, bago naman tayo pumunta kay St. Peter, pupunta muna tayo sa St. Luke's. Tama. Diba? So, magandang Tama. may healthcare ka. Health card, ganyan. Okay. And then, of course, yung insurance na para dun sa breadwinner. Para kung mawala ang breadwinner, of course, hindi na yan mapapalitan. Mahirap palitan yan. Pero yung income niya dapat mapalitan eh. Kasi yung insurance proceeds, yun naman dapat ang magtatrabaho. Dapat alam nila paano i-invest yan, nakikita ng interest, na siya namang magpapakain, magpapaaral dun sa mga naiwan. Tama. Okay? And, kasunod niyan, yung pag-iwas natin sa utang. Kasi utang parang anay po yan na kinakain yung ating Financial foundation. financial foundation, yung ating bahay. So yung anay, hindi natin nakikita yan. Para din yung sa mga taong maraming utang. Ang ganda ng bahay, ganda ng kotse, ang forma, Pero, yung pala lubog sa utang. Mapapalitaan na lang natin na bagsak na. Okay? So dapat iwasan po natin ang utang. Again, may mga utang na maganda, pang-business. Alam natin palaguin, pero kung ang utang natin ay para lang sa luho, mahirap po yan. Mahirap, Budget. no? Mahirapan tayong makapag-build ng ating wealth. At dapat meron tayong emergency fund. ay, hindi pa pala. Emergency fund, no? Emergency So, fund. at least 3 months ng kinikita natin, dapat tinatabi na natin for emergency purposes. Para kung mawalan tayo ng trabaho, bigla tayo mapauwi dito sa Pilipinas, meron pa rin tayong dapat nagagamit. Kasi kung wala, paano? Di mangungutang na naman tayo. 3 to 6 times no, Tay? Mga dapat 3 to emergency fund. 6 months ng ating income, tinatabi na natin for retirement. For emergency Fund. purposes. Okay? Kasi nga, talaga marami sa atin ang pag nagkaroon ng maganda-gandang income, inuuna yung mga investment na sa, property. Bumili ng property, hulugan. Tapos biglang napauwi dito sa Pilipinas. Isang siya kukuha ngayon ng panghulog niya doon sa property na inuhulugan niya. So alam naman natin, pagka hindi tayo nakakabayad sa ganyan, pwedeng bawiin sa atin yan. So, dapat habang naghahanap tayo ng panibagong trabaho, o ano man na pwedeng pagkakitaan para maituloy natin yung panghulog natin, dapat meron tayong nagagamit yung naitabi natin. Kasi kung uutangin natin yan, padoble lang ng padoble yung ating utang. Dapat ang pambayad natin sa utang, hindi galing sa utang. Kasi nadodoble lang yan na nadodoble, lalong lumalaki. Alright? Yes. At yung pinakalas na nga is yung investment. Doon pa lang talaga tayo mag-i-invest. Okay, so para protektado yung ating investment. So yung emergency fund, para sa protection niya ng ating investment. Yung healthcare natin, para sa protection niya ng ating investment. So yan yung paraan ng pagbibuild ng ating solid financial foundation. Okay?
Isa pa sa solusyon para doon sa spending crisis yun nga, cut the little expenses. Halimbawa, gusto mo magkape, mag-Starbucks ka pa. May 3-in-1 naman tayo. Bumili ka na lang sa Baclaran or kahit sa mga tiyanggi ng baso ng Starbucks para feel mo kunyari, nag-Starbucks ka. Para ka na rin nag-Starbucks. Oo, no, diba? Parehas lang naman yung lasa pero hindi ko pa maintindihan. Again, hindi masama, no? Kung Okay. kaya talaga. Pero kung pamporma lang, para lang masabing nakapag-Starbucks, kung nag-Starbucks tapos pagkalipas ng ilang araw, hindi na alam kung saan kukunin yung pamasahin niya, Kulang na. yun ang medyo dapat na baguhin natin. Yung mga ano rin, mga vices, mga sigarilyo, alak, Syempre, oo. Yung mga ganyan mga bisyo, dapat naalis na talaga. tinatanggal na talaga dapat yan. Bukod sa masakit sa bulsa, sakit pa sa katawan talaga ang aabutin natin dyan. Kasi ito sa mga babae. Pero kasi kailangan din talaga namin to. Yung mga hair treatment, yung mga unat, nagpapakulot. Yung mga kulot, nagpapaunat. So ano ba talaga? Hindi na kayo maintindihan eh. No? Hindi Pa nagpapakulay pa. Needs to needs. Okay. So, yun. Pero kasi kung i-invest nyo yan, di ba? Ayun. Oo, dapat In ano. 20 years, halimbawa, no? Tapos Siguro kung 12% kasama yun sa interest. 70% na natira, so pwede siguro, no? Pero mas maganda kasi talaga kung nai-invest na lang natin yan. Okay? Okay. So, alam ko, marami nang na-excite sa inyong mag-execute ng mga natutunan nila ngayong hapon, no? Ang dami na nating na feed sa kanila. So, alam ko rin na marami kayong mga katanungan kung paano ba magsimula, saan ba dapat mag-invest, anong mga gagawin. So, mamaya, may break lang tayo, no? Around 5 minutes, ganyan, magbabalik kami. Magbabalik ang Usaping Pinansyal para sa mga OFWs. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can go leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG. I believe. With a grateful heart, I count the blessings that flowed in through the years, through all the joys and pains and through the tears. You were there for me. Together we've grown and shared the joy that life has given us. You made a way for me to carry on. You believed in me. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can go leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG. I believe. 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 I believe.
I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. We believe in International Marketing Group. Looking ahead, there's a lot of promise in the bright horizon to help a lot of people reach their dreams with IMG. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can go leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG. I believe. And we're back. So again, ako si Rochelle Labro. At ako si Jerry Udarbe. At nagbabalik tayo dito sa Usaping Pinansyal para sa mga OFW. So kanina nga natalakay natin yung mga, recap lang, mga balakid sa pagbibuild natin ng wealth. So una nga dyan is yung retirement crisis. Ano ba yung solusyon doon sa retirement crisis? Yun nga, tinuro natin kanina, dapat habang bata pa tayo, paghandaan na natin yung retirement. O habang bata ka pa. Kasi Actually, meron na. medyo malapit-lapit na ako sa retirement age eh. Medyo kailan ko lang to na... Kaya swerte nyo mga bata kayo na natutunan nyo agad to. O, so, at tinuturo natin kung saan talaga dapat na mag-ipon ang mga tao, mag-invest para sa kanilang retirement. Kasi nga, hindi pwedeng sa bangko lang yan na 0.25% lang ang interest. So, hindi lalaki ang pera mo. Okay? Yung pangalawang crisis is education crisis. Ganun din. So, dapat habang maaga, paghandaan natin yan. Do it yourself dapat tayo. May mga magaganda pa rin naman mga siguro mga educational plan companies ngayon. Pero mas maganda kung do it yourself, ikaw na rin mismo mag-i-invest doon sa tinuturo natin na mutual funds. At ang pangatlo ay yung spending crisis. Yan yung kailangan ipasok talaga ang disiplina, no? So, sa pag-i-invest kasi, disiplina ang pinaka-importante munang dapat na magkaroon tayo. Kasi kahit na alam natin kung ano yung mga investment vehicles na yan, kapag walang disiplina, wala rin, hindi rin nakaka-ipon. So, 10, 20, 70. 10% balik natin kay Lord, 20% itatabi mo na para sa future mo. So ngayon nga, yung alam ko karamihan sa mga viewers natin, nag-iisip-isip na paano ba ako magsimula? Saan ba tamang mag-invest? Ano ba yung mga dapat kong gawin? So, dito na papasok si IMG no? Oo, yan ang tinuturo talaga ng IMG at bukod dyan sa education na ino-offer natin, talagang every step of the way, no? Bawat hakbang natin, i-guide tayo ng mga mentors natin sa IMG. At ang kagandahan nito, kapag napasama ka sa organisasyon na to, may mga iba pa mga benefits kagaya ng mga discounts, 'di ba? Kung bibili ka ng mga gusto mong proteksyonan ng iyong mga ari-arian, kotse, bahay, kung member ka ng IMG, meron kang discounts. So may bumabalik sa iyo. Sa discounts. Parang SM Rewards, 'di ba? May bumabalik sa iyo or mga suki card na mga SNR, ganyan. Tama. Oo. So meron mga discounts na babalik sa iyo. Siyempre, access dun sa mga financial partners natin, financial products and services na partners natin. Oo. So, kasi kung natuto tayo, ano bang susunod natin na gagawin? Dapat maghanap tayo ng mga kumpanya na kung saan pwede nating gawin yung mga natutunan natin. At andyan na yung mga kasama natin, mga kilala, mga matatag na mga kumpanya Malalaki. Di na basta-basta. pwede, kung saan pwede kang mag-ipon at mag-invest. At syempre, yung amazing opportunities din talaga dito, di ba? Na pwede kang mag-build ng business. Oo, kung naghahanap ka ng extra income, again, yung mga discounts na yan, extra income yan, extra investable fund. At ako po, talagang nakita ko yung pangangailangan ng mga Pilipino na matuto paano proteksyonan ang kanilang pamilya, ang kanilang mga ari-arian, paano yung pangangailangan na mag-invest
So, nakita ko na lahat ng bagay na marami nangangailangan at marami matutulungan, maganda talaga siyang gawing business. Kaya po ako, hindi ko na masyadong pinapractice ngayon yung pagiging accountant ko. So ito na po yung ginagawa ko ngayon. Nagtuturo at marami na ako naturuan, marami na ako natulungan at sa totoo lang, napakaganda rin po ng income opportunity sa financial industry. At syempre, yung mga free travels natin. Oh, ayun pala yung pinakagusto mo. So, 6 na taon na ako dito at pabalik-balik na kami sa Macau, Hong Kong, Singapore. Nakapunta na rin kami ng Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam. At noong nakaraang taon, sa Las Vegas na kami nagpunta at sa California. At 3 linggo pa lang ang nakakaraan, kauwi pa lang namin, galing naman kami sa New Orleans, at namasyal na rin kami sa New York at sa New Jersey. So ikaw ba, gusto mo rin ba mag-travel ng libre? Siyempre. No? So, yun, gawin mo lang yung tinuturo dito sa IMG. At Yes, tuloy-tuloy lang. tuloy-tuloy lang. At maganda naman yung ating mission na magturo, na magtipid, mag-ipon. Wala pa naman taong napahamak dahil natutong mag-ipon at mag-invest di ba? So, napakaganda ng ating nakatulong mission. pa nga sa kanya At talaga. talagang makakatulong sa mga tao. At pag tumutulong ka sa mga tao, napakaganda ng mga rewards na I believe. tatanggapin mo. Garantisado yan. I believe. Eh. I believe. So, na-excite na ako mangyari yun. Okay. I believe. I believe. So, we're about to end. Tama. So, mag-iiwan lang tayo ng mga quote sa mga mentors din natin. Oo nga. Sige. So, ano ba ang paborito mong quote na marirelate mo sa mga tinuturo natin? Siyempre, si Brother Bo, yan, mentor ng lahat yan eh. So, education without execution is extinction. So, kanina madami na tayong natutunan, siguro naman. Sana, may napulot kayo sa amin. So, sana lang din, maisip nyo na i-execute siya. Kasi, wala kapag seminar ka ng seminar, parang seminarista ka na. Seminarista na ang tawag sa mga gano'n, no? Attendant lang ng attendant walang seminar. implementation, walang execution, Walang implementation. Wala. So, ituturo dito na pag education plus execution is equals sa total transformation. Na talagang, So, magkakaroon talaga ng pagbabago sa buhay. Diba? Saksi ako dyan sa maraming kasapi sa IMG na nabago talaga yung buhay nila. Tama, yung mga domestic helpers lang natin sa Hong Kong. Sana may mga nakikinig din na mga domestic helpers sa Hong Kong. So marami na po talaga kaming mga naturuan dyan at marami sa kanila magaganda talaga ang buhay ngayon. No? So baka may nanonood na mga kaibigan natin dyan ng mga domestic helpers sa Hong Kong. With a grateful heart, I count the And blessings life is all that about roll choices through din. the So, decide. Kung gusto mong all the joys maging totoong mayaman talaga, decide to be rich. And save your future. Build your future and be part of something big. So sabi nga ni Bill Gates, siguro naman kilala nila si Bill Gates. Sa pinakamayaman niya sa buong mundo. Totoo. So sabi niya, if you are born poor, it's not your mistake. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Hindi mo kasalanan yun. Pero, but, if you die poor, it's your mistake. Kung namatay ka na mahirap, kasalanan mo na yan. Nandiyan na yung Wala mga kang ginawa. opportunities, napakaraming mga opportunities. Kaya nga nito, may mga nagtuturo ng libre na kagaya ng IMG. So, samantalahin po natin at gawin natin yung natututunan natin para talagang isaayos natin ang ating kinabukasan, lalong-lalo na sa pampinansyal. Kung may mga katanungan rin kayo kung paano, saan, so, kontakin nyo lang po kami sa mga lumalabas na number dyan sa screen. And yun nga, babanggitin ko lang din, meron kami mga ino-offer na free financial seminars din, yung mga webinars namin. So, available yan sa Okay, so maraming salamat. Maraming salamat. At muli nga, no? So magbabalik kami dito para magbigay pa ng mga ibang inputs. Lalong-lalo na doon sa mga hindi pa nakapanood ng ating... Medyo biglaan kasi itong ano natin, yung mga dami kong kaibigan sa Hong Kong na mga domestic helpers. Hindi natin na... Pero pwede naman nating i-share to. Tama. i-share. Pwede natin itong i-share. I-like nyo and then i-share.
So maganda naman yung i-share nyo eh. So worth it. Worth it to. I believe. I believe. Okay? Okay, So so- maraming salamat. Paalam po. Ako po muli si Rochelle Labro. At ako naman si Jerry Udarbe. Dito sa Usaping Pinansyal para sa mga OFW. Horizon to help a lot of people reach their dreams with IMG. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can grow leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG. I With a grateful heart, I count the blessings that flowed in through the years, through all the joys and pains and through the tears. You were there for me. Together we've grown and shared the joy that life has given us. You made a way for me to carry on. You believed in me. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can grow leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG. I believe. 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 We believe in International Marketing Group. Looking ahead, there's a lot of promise in the bright horizon to help a lot of people reach their dreams with IMG. And as I face tomorrow, there's so much hope within my heart. 'Cause I believe that as I move, you will always do your part. I believe in IMG, with you is a bright tomorrow. I believe, and I believe that I can grow leaps and bounds with you. I believe that there's no limit to what I can achieve with IMG.